Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa 2 aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kaniyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kaniyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. March 19, 2024 and 3-2. Nagbalak noon si David na ipatayo ng templo ang kaba ng tipan na noon ay nakalagay sa ilalim lamang ng isang tolda. Hindi siya pinayagan ng Diyos. Ang anak niya ang gagawa nito. Pero nangako ang Diyos na ang susunod sa kanyang trono ay ang anak niya. Siya ang magtatayo ng templo para sa kaba ng tipan. Yan nga ay si Solomon. Sa kanyang angkan din manggagaling ang maghahari sa Jerusalem. At hindi mawawala ang kaharian ni David. May haring maghahari magpakailanman mula sa kanya. Gusto din David na gumawa ng bahay para sa Diyos. Ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng isang sambahayan na maghahari ng walang hanggan. Ang pangakong ito ng Diyos kay David ay natupad pagdating ni Jesus. Siya ay galing sa lipi ni David sa pamamagitan ni Jose na galing sa lipi ni David. Dahil sa inampon si Jesus ni Jose, ang lahat ng prerogatives ni Jose ay naipasa niya kay Jesus, pati na ang pagiging bahagi niya sa lipi ng mga hari. Si Jesus ay kilala ng mga tao na anak ni David. Kaya may karapatan siya sa trono ni David. Si Jesus ay kinikilala natin na Kristo, nang ibig sabihin ay ang itinalagang hari, pari at propeta. Kaya kinikilala natin ang paghahari ni Jesus. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, hari siya magpasawalang hanggan. Mahahayag ang pagiging hari ng lahat sa wakas ng panahon. At si Jesus ay naging hari dahil kay Jose. Ngayon po ay kapistahan ni San Jose. Napakahalaga ng kanyang papel sa buhay ni Jesus at sa ating kasaysayan. Naipasa ni Jose ang kanyang prerogatives at ang kanyang pagiging anak ni David kay Jesus. Salamat o San Jose sa iyong pag-ampon kay Jesus bilang iyong anak. Ampunin mo rin ako at ibahagi sa akin ang iyong pagkalinga. Tulungan mo ako maging tapat kay Jesus na iyong anak. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.